Erika's point of view. Heto ko ngayon, nakatayo sa tapat ng isang napakalaking bahay. Yung tipong akala mo nasa ibang bansa ka. Malapad ang gate, maliwanag ang mga ilaw, at may mga taong nakabihis na parang galing fashion magazine. Napalunok ako. Pagpasok ko pa lang, agad akong sinalubong ng ingay ng tawanan. Saliw ng mahina pero classy na music. May hawak-hawak na wine glass ang ilan. May nagkukumpulan sa gilid. At may mga waiter na paikot-ikot na parang sanay na sanay sa ganitong eksena. Erika! Bago pa ako makapag-isip para umatras, nando na si Roxy. Nakangiti ng abot tenga. Suot ang isang eleganteng dress na halatang pinaghandaan ng gusto. Finally! Akala ko magbaback out ka na naman Sabi niya sabay hatak ng braso ko papasok sa loob. Actually, muntik na. Sagot ko, pilit na ngumiti. Rox, feeling ko hindi ako bagay dito. Nonsense! You look fine. More than fine actually. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya o ine-encourage lang niya ako para hindi ako mahiya. Inilibot ko ang tingin sa paligid. Ang daming tao. Masyadong maraming tao. Parang lahat sila may kanya-kanyang mundo. Business talk dito, laughter doon. Clinking of glasses sa kabilang side. Pakiramdam ko tuloy. Ako yung extra sa eksenang hindi ko naman alam ang script. Come on! Sabi ni Roxy. I'll introduce you to Jay. Bago pa ako makatanggi, hila na naman niya ako papunta sa isang lalaking kausap ang ilang bisita. Matangkad, gwapo, at halatang sanay makipag-usap sa kahit na sino. Nang mapalingon siya sa amin, ngumiti siya. Yung ngiting confident pero hindi mayabang. Jay! Tawag ni Roxy. This is my friend, Erika. Agad siyang humarap sa akin. Nice to finally meet you. Sabi niya sabay abot ng kamay. Roxy talks about you a lot. Sagot ko. Medyo na-conscious bigla. Hopefully, good things. Tumawa siya ng mahina. Mostly. Napangiti rin ako. Kahit papano, gwapo si Jay. Hindi yung tipong intimidating. Pero yung mukhang may direksyon sa buhay. Businessman nga, halata, sa aura pa lang. Enjoy the party, dagdag niya. Make yourself comfortable. Tumango ako sabay umatras ng konti. Ramdam kong mas komportable ako kapag hindi ako nasa spotlight. See? Bulong ni Roxy habang papunta kami sa isang bakanting mesa. Told you, mabait siya. Yeah, sagot ko. Happy for you. Umupo kami sa isa sa mga mesang malapit sa garden area. Mas tahimik doon. Medyo malayo sa main crowd. Napabuntong hininga ko. Parang doon ko lang napansin na medyo tense palang balikat ko kanina. Kailangan mo ng drink, sabi ni Roxy. Relax. I'm good, sagot ko agad. Water na lang. Tinaasan niya ako ng kilay. You're no fun. Sanay na ako. Balik ko sabay ngiti. Tahimik ako habang nakaupo si Roxy at maya-maya may kinausap at may bumati sa kanya. May nagyayaya, may nagtatanong. Ako naman, tagamasid lang. Inililibot ko ang mata sa paligid. Pinagmamasta ng mga bisita. Ang dami nila. May mga babae na halatang single at confident. May mga lalaking mukhang successful, well-dressed, at sanay sa ganitong crowd. Hindi ko maiwasang makaramdam ng konting pagka-out of place. Sabi ko sa'yo biglang sabi ni Roxy. Naupo ulit sa tabi ko. Darating pa yung mga business partners at friends ni Jay. May mga single doon. Napalingon ako sa kanya. Rox, relax. Mabilis niyang sagot. Just saying. Ayoko. Diretso kong sabi. Hindi ako pumunta rito para makipag-date. Ngumisi siya. Hindi naman date agad. Meet and greet lang. Networking. Same thing. Sagot ko. At hindi ako ready. Ready for what? Anything. Sagot ko ng tapat. Sandaling tumahimik si Roxy.
Tiningnan niya ako na parang sinusukat kung seryoso ba ako o nag-iinarte lang. Sa huli, tumango siya. Okay, sabi niya. I won't force you. Thank you. Sagot ko, ramdam ang konting ginhawa. Ngumiti ulit siya pero may halong biro. Pero kung may lumapit sa'yo, that's not my fault. Roxy, babala ko. Tumawa siya. Kidding. Mostly. Napailing na lang ako sabay tingin sa paligid. Hindi nga nagtagal, unti-unti nang dumami ang bisita sa loob ng bahay. Ramdam kong mas naging formal ang atmosphere. Mas seryoso ang mga usapan. Mas maayos ang postura ng mga taong pumapasok. Halata mong hindi lang ito basta birthday party. Ito yung klase ng pagtitipon na may halong negosyo, connection, at impluensya. Here they come. Bulong ni Roxy habang inaayos ang buhok niya. Napatingin ako sa direksyon ng gate. Isa-isang pumasok ang mga lalaking mukhang sanay na sanay sa ganitong eksena. Mga nakasuit kahit gabi na. May bitbit na confidence at may titig na parang laging nag-aanalisa ng paligid. Lumapit si Jay sa amin. May kasama ng 2, 3, hanggang sa maging 5 silang nakatayo sa harap ng mesa namin. Guys, sabi ni Jay. This is Erica, friend ni Roxy. Isa-isa silang ngumiti at bumati. May ilang nagbiro, may ilan na polite lang. Ngumiti rin ako, nakipagkamay. Pilit na inaalis ang kaba sa dibdib ko. Sanay naman akong makihalubilo. Pero iba pa rin kapag ganito kapag pakiramdam mo ay sinusukat ka mula ulo hanggang paa. Napansin kong isang matangkad na lalaki. Gwapo pero hindi yun ang unang pumasok sa isip ko. Ang una kong napansin ang mga mata niya. Malamig. Parang may pasa na hindi kayang ilapag. Ah, and this is Brian Ramirez. Sabi ni Jay sabay tapik sa balikat ng lalaki. Tumango lang si Brian at tumingin sa akin. Hindi ngumiti. Walang kahit na anong emosyon. Para bang obligasyon lang sa kanyang tumingin? Nice to meet you. Likewise. Maiksi niyang sagot. Isang salita lang, walang follow-up. Sandali kaming nagkatinginan ni Roxy. Kita ko sa mata niya na napansin din niya ang pagiging malamig ni Brian. Habang nagpapatuloy ang usapan nila Jay at ng mga kaibigan niya tungkol sa negosyo, stocks, expansions, partnerships, unti-unti akong nawalan ng ganang makinig. Lumilipad ang isip ko pabalik sa lalaking tahimik na nakatayo roon. Parang wala sa party kahit naroroon ang katawan niya. Nang bahagyang lumayo ang grupo, nilapitan ko si Roxy. Rox, okay lang ba siya? Tumingin siya kay Brian tapos bumalik ang tingin sa akin. Brian? Tumango ako. Parang ang bigat niya. He looks so cold. Galit ba siya? Napabuntong hininga si Roxy. Parang matagal na niyang alam ang sagot. Hindi siya galit. Pagod lang. Pagod saan? Sa akin siya tumingin. Seryoso ng muka. Sa buhay. Napakunot ang noo ko. What do you mean? Sandaling nag-atubili si Roxy. Sa kadahan-dahang nagsalita. His girlfriend died. Oh, nasagasaan. Dagdag niya. Hit and run. Nanlaki ang mga mata ko. That's horrible. Tumango siya. Hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli ang salarin. Kaya pala, bulong ko. Kaya parang may pader siya sa paligid niya. Exactly. He changed after that. He used to be fun. Ngayon, work na lang, business and nothing else. Napalingon ulit ako kay Brian. Nakatayo siyang mag-isa. May hawak na baso na parang halatang hindi umiinom. Don't stare. Bulong ni Roxy. May ngiti na naman sa labi. Baka mahalata ka. Ano ka ba? Sagot ko agad sabay iwas ng tingin. I'm just surprised. Sure. Tukso niya. Makalipas ang halos 1 oras ay nagpaalam ako kay Roxy na magbabanyo. Kanina pa talaga ako naiihi. Pinipigilan ko lang kasi ang daming tao. Nakakahiyang dumaan.
Pero ngayon hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko nang magbanyo at mailabas to. Rox, sabi ko. Bahagya ko siyang hinihilang palapit. Magbabanyo muna akong saglit. Sure, dun sa may hallway, left side, malapit sa study room. Tumango ako at agad na tumayo. Habang naglalakad palayo sa mesa namin, kusa akong ginala ang mga mata sa paligid. Hindi ko alam kung bakit pero parang hinahanap ko ang isang pamilyar na muka. Si Brian. Pero wala na siya sa kinatatayuan niya kanina. Wala rin siya sa mga grupong nag-uusap. Wala sa bar area. At wala rin sa terrace na tanaw ko mula sa hallway. Siguro umuwi na, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit may kung anong kumurot sa dibdib ko sa ideyang yon. Hindi naman kami close. Ni hindi nga kami nag-usap ng maayos. Isang nice to meet you lang. Yun lang ang namagitan sa amin. Pagdating ko sa banyo, agad kong binuksan ang pinto at doon biglang huminto ang mundo ko. Ah! Napahiyaw ako ng malakas. Halos mapaatras ako nang makita kong may tao sa loob. At what the? Si Brian, nakatayo roon, malapit sa lababo. Halatang nagulat din siya dahil bigla siyang napalingon sa akin. Kita ko ang gulat sa mga mata niya. At kasunod, ang mas matinding gulat ko. Dahil sa posisyon niya at sa biglaang pagharap niya sa akin, nakita ko ang pinakatatago-tago niyang, alam niyo na yun? Oh my goodness! Sigaw ko ulit. Mas lumakas pa kesa kanina. Sabay takip ng mga mata ko. Sorry! I'm sorry! Hey! Sigaw niya. Mabilis na lumapit. Stop screaming! Ano ba kasi? Bakit ka ba nasa women's bathroom? Sigaw ko pa rin. Ramdam ko ang init ng mukha ko sa hiya at gulat. Because I thought this was the... Bigla siyang napahinto saka nagmura ng mahina. Damn it! Hindi pa rin ako tumitigil sa kakasigaw. Halo-halong gulat, hiya, panik. Iniisip ko na kapag may nakarinig, may pumasok, ay mas lalong lalala ang sitwasyon. Erica, please! Madiin niyang sabi. Tumigil ka na! Pero parang wala na akong kontrol sa sarili ko. Automatic na lang ang pagsigaw ko. Parang reflex. At doon nangyari ang hindi ko kailanman inaakalang mangyayari. Bigla kong naramdaman ang dalawang kamay niya sa magkabilang balikat ko. Hindi masakit, pero mariin. Isang hakbang lang at may mainit akong naramdaman sa mga labi ko. Hindi marahas, hindi rin malambing. Isa yung bigla, desperado at panandali ang halik. Huling paraan niya para patahimikin ako. Nanlaki ang mga mata ko. Nanigas ang buong katawan ko. Wala akong nagawa kung hindi titigan siya ng malapitan. Ramdam ang init ng hininga niya. Ang tibok ng dibdib niya na halos kapantay ng tibok ng puso ko. Agad din naman siyang umatras. Parang siya mismong nagulat sa ginawa niya. Napabulala siya. I'm sorry, I didn't mean to. Are you out of your mind? Singhal ko sabay puna sa labi ko. You kissed me! I know! Sagot niya. Halatang iritado din sa sarili niya. I just needed you to stop screaming. People will hear. Then you should have covered my mouth. Not! Napatigil ako. Lalong namula. Not that! Sandaling katahimikan ang namagitan sa amin. Ang ingay ng party sa labas ay parang napakalayo. Parang nasa ibang mundo kami. Huminga siya ng malalim saka umiwas ng tingin. Look, this is a misunderstanding. I thought this was the men's bathroom. My bad. My bad? Ulit ko. You think seeing you naked and getting kissed without a warning is just my bad situation? Tumingin siya ulit sa akin at sa pagkakataong yon, wala na ang malamig na brayang nakita ko kanina. Ang nasa harapan ko ngayon, isang lalaking halatang gulong-gulo at may kung anong galit sa sarili. Okay, sabi niya ng mas mahinahon. I messed up. I'm sorry. Gusto kong magalit. Gusto kong sigawan siya ulit pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko nagawa. Okay, sabi ko sa wakas. Pilit inaayos ang sarili. Just, please, lumabas ka na. Tumango siya agad. Sure. Lumampas siya sa akin, pero bago tuluyang lumabas, huminto siya. Erica, tawag niya. Ano? Sagot ko, hindi tumitingin. Hindi ko sinasadya. Ulit niya.
And I'm really sorry. Hindi na ako sumagot. Narinig ko na lang ang pagsara ng pinto. Nang tuluyan na akong maiwang mag-isa, saka lang ako napahawak sa dibdib ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. At higit sa lahat, ramdam ko pa rin ang init sa mga labi ko. Isang paalala ng halik na hindi ko hiniling, pero hindi ko bastang makakalimutan. Hanggang sa nakabalik ako sa table namin ni Roxy, para akong lutang. Nakaupo ako sa harap niya, may hawak na baso ng juice, pero hindi ko naman talaga alam kung iniinom ko ba o basta lang nakapatong sa labi ko ang straw. Paulit-ulit pa rin nagre-replay sa isip ko ang nangyari sa banyo. Ang gulat, ang hiya, at ang halik na hindi ko inaasahan. Uy! Biglang sabi ni Roxy sabay lapit ng mukha niya sa akin. Okay ka lang ba? Napakurap ako. Ha? Oo naman. Sure ka? Tinaasan niya ako ng kilay. Kasi kanina ka pa parang wala sa sarili. Para kang na-ghost. Napailing ako at pilit na ngumiti. Pagod lang siguro, medyo crowded kasi rito eh. Pinagmasdan niya ako. Halatang hindi kumbinsido. Kilala niya ako masyado. Alam niya kapag may tinatago ako. May nangyari ba sa banyo? Tanong niya. Pabirong tono pero may halong pag-uusisa. Mabilis akong umiling. Wala! As in wala. CR lang talaga, Rox. Hindi ko kayang sabihin. Hindi dahil nahihiya lang ako. Kung hindi dahil sigurado kung hindi yun matatapos sa isang simpleng reaksyon. Kilala ko si Roxy. Kapag nalaman niyang hinalikan ako ni Brian, tiyak na aasarin niya ako hanggang sa dulo ng mundo. Worse? Baka gawing big deal ang isang bagay na ako mismo, hindi pa alam kung paano ipoproseso. Kaya nanahimik na lang ako. Lumipas ang oras na parang ambagal. May mga dumarating at umaalis na bisita. May nagto-toast para kay Jay. May nagbubukas ng alak. May nagtatawanan. Pero ako, para akong nasa sariling mundo. At sa mundong yon, iisa lang ang laman ng isip ko. Si Brian. Ang seryoso niyang mukha. Ang malamig niyang tingin. At ang paraan ng paghingi niya ng tawad matapos ang halik. Parang siya mismo'y nagulat sa sarili niya. First kiss ko yun. Bigla akong naisip. At doon ako lalong kinabahan. Eksaktong 10:00 ng gabi nang magdesisyon akong umuwi. Hindi ko na kayang manatili pa ron ng mas matagal. Pakiramdam ko, anumang segundo ay sasabog ang dibdib ko sa dami ng iniisip ko. Rox, uuwi na ako. Sabi ko habang inaabot ang bag ko. Ha? Maaga pa. Reklamo niya. May after party pa nga mamaya. Umiling ako. Next time na lang. Promise. Medyo masakit na yung ulo ko eh. Napabuntong hininga siya pero tumango rin. Sige, ingat ka. Text mo ako pag nakauwi ka na. Sure. Yumakap siya sa akin saglit bago ako tuluyang tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Habang papalapit ako sa gate, ramdam ko ang malamig na hangin ng gabi. Parang sinasampal ang init ng mukha ko. At doon ko siya nakita. Si Brian. Nakatayo sa may bandang gate. Hawak ang cellphone. Parang may kausap pero napahinto nang mapansin ako. Sa isang iglap, nagtagpo ang mga mata namin. Sandali lang yon pero parang humaba ang oras. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba sa hiya, sa inis o sa takot na baka may mabasa siya sa mga mata ko na ako mismo hindi pa handang harapin. Mabilis akong naglakad palabas ng gate, parang hinahabol ng kung ano. Narinig ko ang sarili kong paghinga, mabilis na hinihingal. Pagsakay sa kotse, isinara kong pinto at sandaling napasandal sa upuan. Pumikit ako ng mariin. Umaasang mawawala ang imahe niya sa isip ko, pero hindi. Habang nagmamaneho akong pauwi, mas lalo lang siyang bumabalik sa alaala ko. Ang paraan ng paglapit niya, ang init ng labi niya, ang bilis ng pangyayari, at ang mas mabilis na tibok ng puso ko. Kalma, Erika. Bulong ko sa sarili ko. Isang halik lang yon, wala lang yon. Pero kahit na anong pilit kong i-downplay, alam kong nagsisinungaling ako. Brian's point of view. Hinatid ko ng tingin ang papalayong kotse ni Erika. Kita ko pa ang pulang ilaw sa likuran ng sasakyan niya hanggang sa tuluyan itong maglaho sa dulo ng kalsada. Hindi ko alam kung bakit hindi agad gumalaw ang mga paa ko.
Para bang may parte sa akin na umaasang lilingon siya o babagal man lang ang takbo ng kotse niya. Pero wala. Tuloy-tuloy lang siyang umalis palayo sa akin. Napabuntong hininga ako at saka bumalik sa loob ng bahay. Bro, tawag ko kay Jay. Lumingon siya at agad nang ngumiti. Uy, Brian, shot na muna tayo. Umiling ako. Next time na lang, uwi na ako. Nanlaki ang mata niya. Ha? Ang aga pa. Di pa nga nagsisimula ang tunay na party. Maaga pa ako bukas. Paliwanag ko. May meeting ako sa office may new client. Ayokong maging sabog. Tumaas ang kilay niya. Workaholic ka talaga. Birthday ko ngayon Napangiti ako ng bahagya. Babawi ako, promise. Saglit niya akong tiningnan bago bumuntong hininga. Oo, sige na nga, drive safe. Happy birthday ulit sabi ko sabay tapik sa balikat niya. Paglabas ko ng bahay ni Jay, muling bumalik sa isip ko ang nangyari kanina. Ang gulat sa mukha ni Erica at ang halik na hindi ko naman pinagplanuhan pero hindi ko pa rin napigilan. Damn it, Brian. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung bakit ko nagawa yon. Pagdating ko sa BGC, diretso agad ako sa parking ng kondo. Agad akong nagtungo sa kwarto. Tinanggal ang coat at nagpalit ng damit. Habang inaayos ang manggas ang plain shirt na sinuot ko, kusa akong napatingin sa dingding. Naroroon ang malaking picture frame. Larawan naming dalawa ni Carol. Magkatabi, parehas na nakangiti. Nakaakbay ako sa kanya habang siya naman ay bahagyang nakasandal sa balikat ko. Kuha yon ilang buwan bago ang aksidenteng sumira sa mundo ko. Napahinto ako. Lumapit ako sa frame at marahang hinawakan ng gilid nito. Pakiramdam ko, sa tuwing tinitingnan ng larawan, mas lalo kong nararamdaman ang pagkawala niya. Miss na kita, Carol. Halos pabulong kong sabi. Maaga akong pumasok sa opisina kinabukasan. Mas maaga kaysa sa nakasanayan. Pagdating sa opisina, dumiretso agad ako sa desk ko. Inayos sa mga papeles para sa 9 a.m. meeting ko. New client, importanteng account. Isang dahilan para manatiling kalmado at profesional. Focus, Brian. Paulit-ulit kong sabi sa sarili ko. Saktong 9:00 ng umaga nang may kumatok sa pinto ng opisina ko. Sir Brian? Bungad ng sekretarya ko. Andito na po si Mr. Royales. Tumango ako. Papasukin mo na. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto. Nauna kong nakita ang isang lalaking nasa edad 50 na. Good morning, Mr. Royales. Sabi ko, inabot ang kamay ko. I'm Brian Ramirez. Ngumiti rin siya at mahigpit na nakipagkamay sa akin. Good morning. I've heard good things about you. Please have a seat. Alok ko habang itinuturo ang sofa sa loob ng opisina. Pero bago pa siya tuluyang makaupo, may isang presensyang biglang humatak ng atensyon ko. Nanlaki ang mga mata ko. Kasama niyang isang babaeng walang iba, kung hindi si Erica. Nakatayo sa gilid, suot ang isang eleganteng blouse at slacks. Nakalugay ang mahabang buhok. Bahagyang naka-makeup at mas lalo siyang nakakaistorbo sa katahimikan ng isip ko. Hindi pwede. Para ako binuhusan ng malamig na tubig. Anong ginagawa niya rito? Napansin ko ang bahagyang pagkagulat sa mukha niya na magtama ang mga mata namin. Brian? Tawag ni Mr. Royales, bahagyang nagtataka. Yes sir, sagot ko at pilit na ngumiti. Lumingon siya sa babaeng kasama at marahang hinawakan ng balikat ko. This is my daughter, Erica. She'll be sitting in for this meeting. Daughter? Tumango si Erica, pilit ding ngumiti. Good morning. Good morning. Sagot ko, masyadong mabilis, masyadong stiff. Umupo silang dalawa sa tapat ko. Kinuha ko ang folder sa mesa at pilit na ibinaling ang atensyon sa papeles. Kahit ang totoo, ramdam kong naroroon pa rin ang presensya niya. So, umpisa ni Mr. Rosales. As I've mentioned over the phone, we're looking for a legal consultant for our expansion project. Yes, sagot ko. Profesional ang tono. I have reviewed the preliminary details. We can definitely help you with that. Habang nagsasalita ako, ramdam kong paminsan-minsan ay napapatingin si Erica sa akin. As if nothing happened last night, sabi ng isip ko. Pero may isang sandaling hindi ko napigilan ang sarili ko.
Saglit akong tumingin sa kanya at nagtama ang mga mata namin. Nagpatuloy ang meeting ng halos 1 oras. Puro business, contracts, legal terms, timelines. Sa papel, maayos ang lahat. Pero sa pagitan ng bawat salita, ramdam ko ang tensyon na kami lang dalawang nakakaalam. Nang matapos ang meeting, tumayo si Mr. Rosales at muling nakipagkamay sa akin. "Thank you for your time, Brian. I'm looking forward to working with you." "Likewise, sir," sagot ko. Tumayo rin si Erica. Saglit siyang nag-atubili bago tumingin sa akin. "Nice meeting you. Again," sabi niya. Mahina pero malinaw. May diin ang again. Napangiti ako ng bahagya. "Same here." Paglabas nila ng opisina, naupo akong muli at napasandal sa upuan. Pumikit ako. Of all the people. Hindi ko inakalang ang babaeng hinalikan ko sa isang aksidenteng sandali ay magiging parte ng trabaho ko. Hindi ko akalaing babalik siya sa buhay ko ng ganito kabilis. At higit sa lahat, hindi ko inakalang sa bawat segundo na magkasama kami, mas lalo kong mararamdaman na napapalapit ang puso ko sa kanya. Kinagabihan, halos ayoko sanang lumabas. Pagod ang katawan ko pero mas pagod ang isip ko. Habang nakaupo sa sala, hawak ang cellphone, biglang tumunog yun. Jay calling. Napabuntong hininga ako bago sinagot. "Bro, ano ginagawa mo?" Bungad niya. "Tara, bar tayo. You need to relax." "Pas muna ako." Sagot ko agad. Pagod ako eh. "Excuses." Huh! Tawa niya. "Halata namang may dinadala ka. One drink lang. My treat." Napapikit akong sandali. Siguro nga kailangan ko ng distraction. Siguro, kailangan kong ilabas kahit konti ang bigat sa dibdib ko. "Okay, fine." Sagot ko sa huli. "Isend mo ang location." "Good! See you ah!" Masigla niyang sabi bago ibaba ang tawag. Makalipas ang halos 30 minuto, nasa isang classy bar na kami sa Makati. Hindi masyadong maingay, hindi rin masyadong tahimik. Sakto lang para makapag-usap. Umorder agad si Jay ng beer para sa amin. Habang ako naman, diretso ang tingin sa baso. "So," umpisa niya habang umiinom. "Kamusta naman yung meeting mo kanina?" "Okay naman. Mr. Royales is impressive." "Of course pare," sagot niya. "Big name yun sa business world." Uminom ako ng beer bago nagsalita ulit. "May kukwento ako sa'yo." Napatingin siya sa akin, halatang interesado. "Uy, mukhang seryoso ah. Go!" Huminga muna ako ng malalim. Kasama ni Mr. Royales kanina yung anak niya. "Really? Maganda ba?" "Kilala mo siya, Jay?" "Kilala ko. Sino?" "Si Erica, ang friend na girlfriend mo." "Talaga ba?" "Yes." "So technically, client's daughter. Crush mo?" "Of course not." Napataas ang kilay niya. "Pero hindi mo sinabing hindi." Napailing na lang ako sa sinabi ni Jay sabay inom ng beer. Simula nga nang maging client ko si Mr. Rosales, mas naging madalas ang pagkikita namin ni Erica. Palagi siyang kasama ng ama niya sa mga meetings. Tahimik lang na nakaupo at nakikinig. Minsan may hawak na laptop. Hindi siya kagaya ng ibang anak na mayaman na pilit pinapakita kung sino sila. Si Erica, simple, reserved. Pero may kakaibang aura na mahirap ipaliwanag. At sa bawat pagkikita namin, may unti-unting nabubuong damdamin sa puso ko. Sa una pinilit kong baliwalain. Infatuation lang to, sabi ko sa sarili ko. Lilipas din to. Pero hindi. Client's daughter, don't cross the line. Pero mas madali yung isipin kaysa gawin. Habang lumilipas sa mga araw, patindi ng patindi ang nararamdaman ko para kay Erica. Hindi na to simpleng paghanga. Hindi na rin basta curiosity. Ito yung pakiramdam na kahit anong pilit kong pigilan, kusang umuusbong ang damdamin ko para sa kanya. Araw ng linggo, walang pasok sa opisina. Ilang beses kong tinitignan ng cellphone ko bago tuluyang pindutin ang pangalan ni Erica. Saglit lang ang pagring bago niya sinagot ang tawag. "Hello?" "Hi Erica, it's me, Brian," sabi ko. Pilit pinapakalma ang sarili. "Oh, hi," sagot niya.
May bahagyang gulat sa boses. May kailangan ka ba? Huminga muna ako ng malalim. I was wondering, free ka ba today? Maybe we can have lunch? There's this Italian restaurant that I like. Sure. Napangiti ako kahit wala siya sa harap ko. I'll pick you up at 11, if that's fine. Okay, see you later. Pagkababa ng tawag, sandali akong napapikit. This is it, sabi ko sa sarili ko. No more excuses. Eksaktong 11:00 ng umaga, nasa harap na ako ng bahay nila. Good morning, sabi niya. Good morning too. You look nice. Thank you. Mahina niyang tugon. Tahimik lang ang biyahe namin. Hindi awkward pero ramdam ko ang tensyon. Parang may parehong iniisip pero walang gustong maunang magsalita. Paminsan-minsan, pasimple ko siyang tinitingnan habang nakatingin siya sa bintana. Tahimik lang si Erica, pero ramdam mong malalim ang iniisip. Pagdating sa restaurant, agad kaming umorder. Italian food, pasta, pizza, wine. Habang kumakain, nagkwentuhan kami tungkol sa simpleng bagay. Mga trabaho, paboritong pagkain, mga lugar na gusto niyang puntahan. Erica, tawag ko. May gusto sana akong sabihin. Umpisa ko. And I don't want to mess this up, so I'll be honest. Tahimik lang siya, nakatingin sa akin ng diretsyo. Hindi ko inaasahan to eh. Pagpapatuloy ko. Akala ko tapos na ako sa ganitong pakiramdam. Pero habang tumatagal, hindi ko na kayang itanggi. Napahigpit ang hawak ko sa baso. I like you, Erica. No, mahal kita. At kung papayag ka, gusto kitang ligawan. Gusto kitang makilala pa. The right way. Brian. Mahina niyang sambit. Kinabahan ako. Maybe I went too far? Naisip ko. Pero bigla siyang ngumiti. Isang ngiti ng pag-asa. Mahal din kita. Diretsahan niyang sagot. What? Ang sabi ko, mahal din kita. Ulit niya, mas malinaw. Hindi ko rin inaasahan eh, pero simula pa lang ramdam ko na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumayo ako at hinawakan ang kamay niya. Are you sure? Tumango siya. Yes, pero gusto kong dahan-dahan lang. That's more than enough for me. Niligawan ko nga si Erica. Hindi minadali, kung hindi buong puso. Araw-araw kong pinaparamdam sa kanya kung gaano siyang kahalaga sa akin. Makalipas ang halos 3 buwan na panliligaw, sa wakas, sinagot na rin ako ni Erica. Walang pagsidla ng saya ng puso ko. Naging maganda ang relasyon namin ni Erica. Simple lang siya. Totoo at walang bahid ng arte. Hindi niya ako minahal dahil sa kung ano man nang meron ako, kung hindi kung sino ako. At doon ko nasabi sa sarili ko na napakaswerte ko sa kanya. She's the one. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko. Dahil dito, nagdesisyon akong mag-propose na sa kanya. Pinlano kong lahat mula sa lugar, oras, hanggang sa eksaktong sasabihin ko. Gusto kong maging espesyal ang araw na yon. Isang alaala na habang buhay naming babalikan. Tanghali pa lang, umalis na ako sa opisina. Hindi muna ako dumiretso sa mall. May isang lugar akong kinakailangang puntahan. Ang lugar kung nasa ng puntod ni Carol. Pagdating ko ron, tahimik ang paligid. Umupo ako sa harap ng lapid at napabuntong hininga. Ilang segundo akong walang imik. Hinahanap kong tamang salita. Carol, I'm sorry. It took me this long to come back. Huminga ako ng malalim bago muling nagsalita. May nakilala ko. Ang pangalan niya Erica. Mabait siya. Mapagmahal at totoo. Parang ikaw noon sa akin. Napangiti ako ng bahagya. Pareho kayo eh. Pareho kayong marunong magmahal ng buong buo. Humihingi ako ng basbas mo. Hindi ko alam kung naririnig mo ako pero sana payagan mo kong maging masaya ulit. Nanatili akong tahimik ng ilang sandali. Hinihintay ang sagot niya. Walang salita. Walang boses. Pero sa loob-loob ko, gumaan ang pakiramdam ko. Thank you. Bulong ko bago tumayo. Pagkagaling ko sa puntod ni Carol, nagtungo na ako sa mall. Diretso ako sa jewelry store. Matagal akong tumingin sa mga singsing.
Iba't ibang disenyo, laki at kinang. Pero may isang singsing agad humatak sa atensyon ko. Simple pero elegante. Kumikislap ng sapat para mapansin pero hindi sobra. "This one," sabi ko sa sales lady. "I'll take it." Hindi ko na inisip ang presyo. Ang mahalaga, alam kong magugustuhan yun, Erica. Pagkatapos ay dumiretso naman ako sa flower shop. Bumili ako ng isang bouquet ng puting rosas. Simple, malinis at elegante. Katulad niya. Pag-uwi ko ng bahay, mabilis akong naligo't nagbihis. Habang nagsusuklay sa harap ng malaking salamin, napangiti ako. "Kalma lang," sabi ko sa sarili ko. "Kaya mo to." Eksaktong 6:30 ng gabi nang makarating ako sa bahay nila Erica. Bumaba ako ng kotse, hawak ang mga bulaklak at huminga ng malalim bago kumatok. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto. Si Erica ang nakita ko. "Hi!" Bati niya sa akin. "Hi!" Sagot ko, sabay abot ng bulaklak. "For you." Napangiti siya ng mas maliwanag. "Ang ganda naman ito. Thank you." "Let's go?" Tumango siya. "Yes." Habang nasa biyahe kami, napansin niyang tahimik ako. "Okay ka lang?" Ngumiti ako. Pilit tinatago ang kaba. "Yeah, just excited." Erica's point of view. Dinala ko ni Brian sa isang Filipino restaurant na may warm na ilaw at tahimik na ambience. Hindi to yung sobrang sosyal na lugar. Simple lang pero elegante. May mga kahoy na mesa at banayad na tugtog. Pagpasok pa lang namin, ramdam ko na agad ang kakaibang atmosphere. Parang may something sa gabing yun na hindi ko maipaliwanag. "Ang ganda dito," sabi ko habang pinaghihilan niya ako ng upuan. "Good choice, right?" Ngumiti siyang may bahagyang kaba sa mga mata na hindi ko agad pinansin. Umorder siya ng iba't ibang putahe. Sinigang, kare-kare, crispy pata, at ang paborito kong leche flan. Halatang pinag-isipan niyang lahat. Masaya naming pinagsaluhan ang mga pagkain. Nagtatawanan, nagkakwentuhan tungkol sa kung ano-ano. Trabaho niya, mga hilig ko, at mga simpleng pangarap na minsan lang naming napag-uusapan. "Masarap ba?" Tanong niya habang pinanonood akong kumain. "Super! Alam mo talagang taste ko." Ngumiti lang siya. Yung ngiting palaging nagpapalambot ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko talaga may kakaiba sa kilos niya. Parang mas tahimik siya kaysa dati. Mas maingat sa bawat galaw at salita. Pero hindi ko yun binigyan ng pansin. Akala ko baka pagod lang siya. Matapos kaming kumain, bigla akong nakarinig ng tunog ng gitara. Napalingon ako. May isang lalaking may hawak na gitara. Kumakanta ng isang malumanay na love song. Isa-isa siyang lumalapit sa mga mesa. Pero ramdam kong papunta siya sa amin. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang huminto siya mismo sa harapan namin. Ngumiti ang gitarista at nagsimulang tumugtog. Ang lyrics ng kantay tungkol sa pangakong pagmamahal at habang buhay na pagsasama. Hindi ko namalayan na unti-unti na palang tumayo si Brian. "Brian?" Gulat kong tanong sa kanya. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumuhod siya sa harapan ko. Parang huminto ang mundo ko sa sandaling yon. Narinig ko ang mga bulungan sa paligid. May mga napasinghap, may mga napangiti. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinanonood siyang kinukuha ang maliit na box mula sa bulsa ng coat niya. Binuksan niya yon. Isang singsing. Simple pero napakaganda. Kumikislap sa ilalim ng ilaw. "Erica." Mahina pero malinaw niyang sabi. Nakatingin diretso sa mga mata ko. Hindi ako perpekto. May mga sugat ako sa nakaraan. May mga takot at pagkukulang. Pero simula nang dumating ka sa buhay ko, natutunan kong maniwala ulit sa pag-ibig. Ramdam kong namumuo ang luha sa mga mata ko. "I love you." Pagpapatuloy niya. "And I want to spend the rest of my life loving you, respecting you, and choosing you every single day, Erica. Will you marry me?" Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Hindi ako nag-isip. Hindi ako nag-alinlangan. "Yes." Mabilis kong sagot. May halong hikbi at tawa. "Yes, Brian. I will."
Biglang nagpalakpakan ng mga tao sa paligid. Tumayo siya agad at isinuot ang singsing sa daliri ko. Sakto ito, parang ginawa talaga para sa akin. Hinila niya akong patayo at mahigpit akong niyakap. "Thank you," bulong niya sa tenga ko. "You just made me the happiest man alive." "Hindi mo lang alam." Sagot ko rin sa kanya. "Kung gaano mo rin akong pinasaya." Hinalikan niya ang noo ko, marahan at puno ng pangako. Sa sandaling yun, wala na akong ibang nakita kung hindi siya. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho. Ang natira lang ay ang tibok ng puso naming dalawa. Sabay, buo, at handang harapin ang hinaharap. Habang tinititigan ko ang singsing sa daliri ko, isang ngiti ang kusang lumitaw sa labi ko. "Ito na," sabi ko sa sarili ko. Ito nang simula ng habang buhay namin ni Brian. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Matapos mag-propose sa akin ni Brian, biglang bumilis ang takbo ng lahat. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Isang gabi habang magkatabi kaming nakaupo, siya mismo ang unang nagsabi ng desisyon niya na matagal ko nang nararamdaman sa puso ko. Mahal naman natin ang isa't isa. I know what I want, Erica. Ikaw na yon. Ngumiti ako at mas hinigpitan ang hawak ko sa kanya. Same here, sagot ko. Kung parehas naman tayong sigurado, bakit pa ba natin patatagalin? Doon na namin napagkasunduan na magpapakasal kami agad. Hindi ingrande ang plano namin sa simula. Gusto lang naman namin ng simpleng kasal. Yung puno ng pagmamahal at hindi bonggang handaan. Pero tulad ng lahat ng bagay na may halong pamilya at tradisyon, unti-unting lumaki ang plano. Ang simple sana, naging enggrande. Ang tahimik, naging masaya at puno ng tao. Agad kaming naging abala. Dress fitting, food tasting, venue checking, lahat yon sabay-sabay. May mga araw na pagod ako. Pero sapat na ang isang tawag o yakap ni Brian para gumaan ulit ang pakiramdam ko. Relax. Lagi niyang sinasabi kapag napapailing ako sa stress. This is supposed to be the happiest time of our lives. At totoo naman yon. Sa loob ng halos 2 buwan, para kaming lumulutang sa ulap. Gigising akong may ngiti. Matutulog akong may ngiti. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagpili ng kulay ng motif o pag-aayos ng guest list ay nagiging espesyal dahil ginagawa namin yon ng magkasama. Okay ka lang? Tanong ng stylist. Ngumiti ako at tumango. Yes, just overwhelmed. In a good way. At iyon nga ang totoo. Overwhelmed ako sa saya. Si Brian naman, abala rin. Madalas kaming magkausap sa gabi. Minsan via call lang kapag parehas kaming pagod. Pero kahit ganon, ramdam ko ang excitement niya. Can you believe it? Sabi niya minsan. In less than 2 months, you'll be my wife. Napatawa ko. Ikaw rin, magiging asawa na kita. Best decision of my life, sagot niya agad. At dumating ang araw ng aming pag-iisang dibdib. Maaga akong nagising. Ito na yun, Erica, sabi ko sa sarili ko. Ito nang simula ng bagong buhay mo. Nang isuot ko ang wedding gown, hindi ko napigilang mapaluha. Hindi dahil sa takot kung hindi dahil sa saya. Ang ganda mo, sabi ng isa sa mga kaibigan ko. Ngumiti naman ako. I feel beautiful, sagot ko. At totoo yon, hindi lang sa panlabas kung hindi sa panloob. Sa kabilang banda, alam kong naghihintay si Brian. Ang lalaking pinili kong mahalin. Ang lalaking pinili kong makasama habang buhay. Ang lalaking babago sa buhay ko. Matapos akong ayusan at bihisan, pakiramdam ko'y ibang tao na ako kapag tumingin sa salamin. Ready ka na ba? Sabi ng coordinator, bahagyang binubuksan ng pinto. Ready na? Sagot ko. Kahit ang totoo, parang sasabog ng dibdib ko sa kabat excitement. Sumakay ako sa bridal car. Pagdating sa simbahan, agad kong narinig ang marahang tugtog ng musika. Bumukas ang pinto. Huminga muna ako ng malalim bago tuluyang naglakad. Nakita ko si Brian nakatayo sa harap ng altar. Suot ang itim na suit. Nakatingin diretso sa akin. Nang magtama ang mga mata namin,
Nakita ko ang emosyon na pilit nitong pinipigilan. Ngumiti siya at sa ngiting yon, lahat ng kaba unti-unting nawala. Okay ka lang? Bulong niya. Tumango ako. Bahagyang nakangiti sa pagitan ng luha. More than okay. Sagot ko. Nagsimula ng pari. Tahimik ang buong simbahan. Tanging ang boses lamang niya ang maririnig habang binibigkas sa mga salita tungkol sa pag-ibig, pangako at habang buhay. Brian, do you take Erica to be your lawfully wedded wife? To love and to cherish, in sickness and in health, for as long as you both shall live? I do. Nang ako naman ang tinanong ng pare, saglit kong tiningnan si Brian bago sumagot. I do. As husband and wife, you may now kiss the bride. Paglabas namin ng simbahan, sinalubong kami ng mga ngiti, pagbati at masayang hiyawan. Magkahawak kaming sumakay sa kotse. Pagkagaling sa simbahan, ay dumiretso na kami ng airport. Sa Hong Kong namin balak mag-honeymoon. 2 linggong bakasyon na kami lang. Walang istorbo, walang trabaho, walang ibang iniisip. Habang nasa loob kami ng eroplano, hawak niya ang kamay ko. Paminsan-minsan napapatingin ako sa kanya. At sa tuwing nagtatama ang mga mata namin, ngumingiti siya. Yung ngiting puno ng lambing at pagmamahal. Pagod ka na ba? Hindi naman. Masaya lang ako. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na mag-asawa na tayo. Bahagya niyang pinisil ang kamay ko. Ako rin, Erica. Pagdating namin sa Hong Kong, agad kaming nag-check-in sa hotel. Pagpasok pa lang namin sa kwarto, namangha ako sa ganda ng tanawin mula sa bintana. Mga ilaw na tila kumikisla para salubungin kami. Ang ganda! Mas maganda ka. Sagot niya. Seryoso ang tono. Natawa ko at humarap sa kanya. Bolero! Ngumiti lang siya sa kamarahang lumapit. Hindi na niya kailangan pang magsalita sa paraan ng paghawak niya sa akin. Ramdam ko na ang init at emosyon na kanina pa niyang pinipigilan. Marahan niya akong hinalikan. Isang halik na hindi nagmamadali. Puno ng pagmamahal at pagnanasa. Erica, bulong niya sa pagitan ng paghalik. Brian, tugon ko. Mahina, sapat para marinig niya. Masaya ka ba? Tanong niya. Marahang hinaplos ang buhok ko. Ngumiti ako at tumango. Sobra. Ikaw ba? Mas higit pa sa inaasahan ko. Salamat sa pagmamahal sa akin. Tumingala ako sa kanya. Ikaw ang pinili ko kasi ikaw ang mahal ko. Hinalikan niya ang noo ko. Isang halik na puno ng pagmamahal. Pangako ko sa iyo, Erica. Gagawin kong lahat para maging masaya ka sa piling ko. Dahan-dahan akong pumikit. Ramdam ang yakap niya. Sa gabing yon, wala akong ibang hiling kung hindi ang manatili sa sandaling yon. Payapa, masaya't buo. Sa isip ko, nagsisimula pa lang ang buhay namin bilang mag-asawa. Isang bagong yugto na puno ng pangarap, pag-asa at pagmamahalan. Brian's point of view. Wala kaming ginawa magdamag kung hindi ang pagsaluhan ng mainit naming pagmamahalan. Hindi namin namalayan ng oras. 4:00 na ng madaling araw nang tuluyan kaming makatulog. Pagod pero masaya. Kinabukasan, sinadya kong maunang gumising. Dahan-dahan akong bumangon. Maingat para hindi magising si Erica. Ngumiti ako nang makita siyang mahimbing na natutulog. Payapa ang muka. May kakaibang ngiti sa labi. Ipagluluto ko siya ng masarap na almusal. Naisip ko, deserve niya yun. Pumasok ako sa kusina ng hotel suite at nagsimulang maghanda. Eggs, toast, prutas at kape. Habang nagluluto, bumalik sa isip ko ang nangyari kagabi. May bahagyang kirot ng konsensya, hindi dahil nagsisisi ako. Kung hindi dahil alam kong may bahagi pa rin ng nakaraan ko na hindi pa rin tuluyang nagsasara. Katatapos ko lang ilapag ang plato sa tray nang tumunog ang cellphone ko. Napatingin ako sa screen. Si Officer Reyes. Good morning, sir. Pasensya na ho sa abala. May lead na kami sa kaso ni Miss Carol. Talaga? May lead na kayo? Opo. May nakuha kaming video footage.
Mukhang natukoy na namin kung sinong driver ng kotse ng gabing yun. Napapikit ako sandali. 3 taon. 3 taon kong hinintay ang mga salitang yun. Nasa Hong Kong ako ngayon sabi ko, halos pabulong. Isesend ko na lang po sa inyo ang video. Okay, salamat. Pagkababa ng tawag, nanatili akong nakatayo ron, hawak ang cellphone. Ramdam ang tibok ng puso kong mabilis. Sa loob ng ilang segundo, pumasok na ang notification. Video received. Ito na yun, sabi ng isip ko. Ito na ang sagot. Umupo ako sa gilid ng counter. Nanginginig ang kamay habang pinipindot ang play. Sa screen, lumitaw ang madilim na kalsada. Gabi, maulan. Kita ang oras sa gilid ng video. Eksaktong petsa ng aksidente. Tumutok ang kamera sa paparating na sasakyan. Isang kotse ang dumaan. Mabilis, halos hindi huminto. Lumapit ang kamera. Luminaw ang kuha. At doon ko nakita ang mukha ng driver. Nanlamig ang buong katawan ko. Nanikip ang dibdib ko na para bang may humigpit na tali sa puso ko. Hindi. Bulong ko. Muli kong inulit ang video. Pinost ko. Inizoom ang frame. Walang duda. Si Erica nga. Napatayo ako. Halos matumba ang upuan. Nanginginig ang tuhod. Parang gumuho ang mundo ko sa loob ng ilang segundo. Lahat ng alaala. Ang unang pagkikita namin. Ang ngiti niya. Ang proposal. Ang kasal kagabi. Sabay-sabay na bumalik sa isip ko. Siya ang driver? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Brian? Tawag ni Erica. Antok pa ang boses. Mabilis kong pinatay ang screen at ibinaba ang cellphone. Humarap ako sa kanya. Pilit inaayos ang muka. Good morning. Sabi ko, pilit na ngumiti. Ngumiti rin siya at lumapit. Niyakap niya ako mula sa likod. Ang bango. Ikaw ang nagluto? Oo. Sagot ko. Thank you. Sabi niya. Hinalikan ako sa pisngi. Brian, okay ka lang ba? Tanong niya. Humarap sa akin. Namumutla ka. Oo, okay lang ako. Jet lag lang siguro to. Alika na, kumain na tayo. Habang kumakain kami, halos wala akong malasahan. Ang bawat galaw niya, bawat ngiti, may bigat na kaakibat. Gusto kong magsalita, gusto kong sumigaw, pero wala akong nagawa kung hindi ang manahimik. Anong mananaig sa puso ko? Pagmamahal kay Erica? O hustisya para kay Carol? Pagkatapos ng almusal, nagpaalam siyang maliligo. Naiwan akong mag-isa sa sala. Kinuha kong muli ang cellphone at muling tiningnan ng video. Umaasang magbabago ang mukha sa screen pero hindi. Yun ang katotohanan. Isinandal ko ang ulo ko sa pader. Pinikit ang mga mata. Sa unang araw ng aming honeymoon, doon ko nalaman ang lihim na kayang wasakin ng lahat. Ilang ulit kong pinikit ang mga mata ko. Para bang kapag ginawa ko yun ay mawawalang bigat na nakadagan sa dibdib ko. Pero sa tuwing didilat ko ang mga mata ko, iisa lang ang bumabalik. Ang mukha ni Erica sa video. Hawak ang manibela. At ang alaala ni Carol na duguan sa gitna ng kasada ng gabing yun. Hindi ko inaasahan na sa unang umaga ng aming honeymoon, ganito ang mangyayari. Isang katotohanang kayang wasakin ng lahat. 3 taon kong hinanap ang salarin. 3 taon akong nabuhay sa galit at guilt. Hanggang ngayon sariwa pa rin sa alaala ko ang araw na inilibing si Carol. Nakatayo ako sa harap ng puntod niya. Basang-basa ng ulan. Nanginginig ang boses habang kausap siya. Kahit alam kong hindi na siya sasagot. Sorry Carol, hindi kita nailigtas. Pero pinapangako ko sa'yo, hahanapin kong gumawa nito. Bibigyan kita ng hustisya. Iyon ang pangako ko. Isang pangakong iningatan ko kahit masakit. Kahit unti-unti akong nauupo sa paghihintay. At ngayon nga, dumating na ang araw na yun pero paano? Asawa ko ng taong dahilan ng pagkamatay ng babaeng pinakamamahal ko. Sa huli, nanaig sa akin ang pangako kay Carol. Masakit man pero kailangang magbayad ni Erica sa kasalanan niya sa batas. Kahit mahal ko siya, kailangan ko siyang bitawan. Dahil iyon ang tama.
Tumayo ako mula sa kinauupuan at dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto. Mabigat ang bawat hakbang, para bang may humihila sa paa kong pabalik. Sa loob-loob ko, umaasa pa rin akong kapag nakita ko si Erica, magbabago ang lahat, na may sasabihin siyang sapat para burahin ang lahat ng nakita ko sa video. Pagpasok ko sa kwarto, nadatnan ko siyang abala sa pag-aayos ng mga damit. Paglingon niya sa akin, ngumiti siya. Yung ngiting dati nagpapakalma sa akin. "Brian!" Sabi niya nang may lambing. "Okay ka na ba?" Hindi ako ngumiting pabalik. Sa halip, inabot ko sa kanya ang cellphone. Nanginginig ang kamay ko habang iniunat ko yun sa harapan niya. "Watch this," malamig kong sabi. Nagkunot ang noo niya pero tinanggap niya ang cellphone. Ilang segundo pa lang ang lumilipas. Nakita ko na agad ang pagbabago sa mukha niya. Unti-unting nawala ang ngiti. Napalitan ng pagkagulat, takot at pagkalito. "Brian?" Nauutal niyang sabi. Anong video to?" "Video yan ng gabing namatay si Carol." Sagot ko, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. "Video kung saan malinaw na ikaw ang nasa likod ng manibela." Nanlaki ang mga mata niya. Umiling siya agad. Parang ayaw paniwalaan ang nakikita. Hindi pwede. Hindi ako yan. Hindi ko maalala na may nangyaring ganyan noon." Lumapit ako sa kanya. Hindi ko na napigilan ang galit na matagal ko nang kinikimkim. "Ako ang boyfriend ng babaeng pinatay mo," madiin kong sabi. "Kung hindi dahil sa iyo, buhay pa sana si Carol ngayon. Masaya pa sana kami." "Brian, please. Hindi ko alam na may nangyaring ganyan. I swear, wala akong maalala. Kung alam ko lang eh." "Enough!" Napataas ang boses ko. Ramdam ko ang hapdi sa lalamunan ko. Pero hindi ako tumigil. 3 taon, Erica. 3 taon kong hinanap ang gumawa nun. Araw-araw akong nabuhay sa galit at sakit. Tapos malalaman kong ikaw lang pala yun. Napaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone na parang anumang sandali ay bibigay ang mga kamay niya. "Brian, asawa mo ko." Mahina niyang sabi. "Mahal kita. Hindi ko sinasadya. Kung may nagawa man akong..." "Huwag mong idamay ang pagmamahal dito." Sagot ko agad. "Kasi ngayon, hindi ko kayang makasama ka. Hindi kita kayang makatabi sa pagtulog. Hindi kita kayang makasama sa isang bahay na parang walang nangyari." Tumingala siya sa akin. Puno ng luha ang mga mata. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ako ng malalim. Doon ko lang naramdaman ang bigat ng desisyong kailangan kong gawin. "Gusto kong mag-file ng annulment." "Annulment?" Ulit niya. "Brian naman, kakakasal lang natin. Please, let's fix this. We can talk to a lawyer, to the police." "I already talked to them." Putol ko. Alam na nila. Napahikbi siya. "So, ano na yun? Ganun na lang? Tapos na tayo?" Napapikit ako sandali. Hindi ko sinabing madali to. Mahinang sagot ko. Pero kailangan kong tuparin ang pangako ko kay Carol. Kahit gaano pa kita kamahal. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan ang braso ko. "Brian, mahal kita. Hindi ko naman maalala ang gabing yun. Pero kung may kasalanan man ako, handa akong harapin yun. Huwag mo naman akong iwan." Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya sa braso ko. Mas pipiliin kong masaktan ngayon kaysa mabuhay sa kasinungalingan habang buhay. Tumahimik ang kwarto. Tanging hikbi niya lang ang naririnig. Kinuha ko ang jacket ko't isinuot. Sa ngayon, sabi ko bago lumabas, maghahanap ako ng ibang matutuluyan. Aayusin ko ng annulment pagbalik natin ng Maynila. "Brian!" Tawag niya. Basag ang boses. Huminto ako saglit sa pintuan pero hindi ako lumingon. Kung lilingon pa ako, baka hindi ko kayanin ang sarili kong desisyon. At sa gabing yun, doon tuluyang nagsimula ang wakas ng kasal na akala ko'y magiging simula ng panghabang buhay. Erica's point of view.
Iniwan nga ako ni Brian sa hotel. Dala ang lahat ng gamit niya. Isang oras akong nakatayo sa gitna ng kwarto. Nakatitig sa pinto ang kasasara lang niya. Umaasang babalik siya at sasabihin kahit na anong mangyari. Mahal na mahal kita. Pero walang Brian na bumalik. Pasalpak akong naupo sa kama. Saka tuluyang bumagsak ang katawan. Nakatingin ako sa kisame ng hotel room. Papaano? Kailan? Bakit wala akong maalala? Kahit na anong pilit kong balikan ng nakaraan, wala talaga. Kung totoo ang sinasabi ni Brian, kung totoo ang video, ibig sabihin may nagawa akong kasalanang hindi ko man lang matandaan. Hindi ko namalayang umiiyak na pala ako. Tahimik lang, walang hikbi. Basta't tuloy-tuloy lang ang pagpatak ng mga luha ko sa unan. Ito ba ang kapalit ng kaligayahang akala ko'y nahanap ko na? Isang gabi lang, gumuho ang lahat. Ang kasal, ang pagmamahal, ang pangarap. Kinabukasan, halos hindi ako nakatulog. Umaga na nang magring ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen, pangalan ni Brian ang nakalagay. Kumabog ang dibdib ko. May halo pang konting pag-asa. Hello? Mahina akong sagot. Erika. Malamig ang boses niya. Nasa Pilipinas na ako. Ano? Bakit hindi mo sinabi? Akala ko. Kailangan kong umuwi agad. Putol niya. I already talked to my lawyer. Tutuloy ako sa annulment. Nanlamig ang buong katawan ko. Ryan, please, pag-usapan natin to. Hindi ko pa rin alam kung ano nangyari. Hindi ko maalala. Yan ang problema, Erika. May namatay tapos wala kang maalala? Hindi ko kayang baliwalain yun. Pagdating mo rito, we'll settle things properly. Napapikit ako. Mag-isa mo kong iniwan dito sa Hong Kong. Nanginginig kong sabi. Sandaling katahimikan. Sa kanya sinabing, sorry, pero kailangan kong gawin to. Pagkababa ng tawag, doon ko tuluyang naramdaman ng bigat. Hindi lang galit si Brian, kung hindi desidido na siyang makipaghiwalay sa akin. Hindi na ako nag-atubiling mag-impake. Habang nilalagay ko ang mga damit ko sa maleta, bawat galaw ko otomatiko na lang. Wala nang emosyon. Pagod na akong umiyak. Nag-check out ako sa hotel bago magtanghali at kumuha agad ng flight pabalik ng Pilipinas. Sa eroplano, nakatulala lang ako sa bintana. Ang honeymoon na dapat puno ng saya, nauwi sa sakit. Paglapag ng eroplano, isang desisyon ang malinaw sa isip ko. Hindi ako uuwi sa bahay ni Brian. Wala na akong karapatang tawaging bahay ang lugar na yon. Sa halip, dumiretso ko sa bahay namin. Pagpasok ko pa lang sa pinto, sinalubong na ako ng papa ko. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang itsura ko. Maputla, halatang galing sa iyak. Anak! Anong nangyari? Agad niyang tanong. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Yumakap ako sa kanya at doon ko muling hinayaan ang luha ko. Pa, may kailangan akong itanong sa inyo. Mahina akong sabi. At sana sabihin mo naman sa akin ang totoo. Pinaupo niya ako sa upuan. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Pa, diretsahan kong sabi. May alam ka ba tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ko noon? Tungkol sa babaeng nasagasaan? Biglang nanigas ang katawan niya. Isang segundo, 2, sapat para malaman kong may alam siya. Erika, maingat niyang sagot. Bakit mo na itanong yan? Kasi, ang sabi ni Brian, ako raw pumatay sa girlfriend niya at may video pa. Pero wala naman akong maalala kahit konti. Napabuntong hininga ang papa ko. Mabigat at puno ng pagsisisi. Hindi pa man siya nagsasalita, alam ko na. May tinago sila sa akin. At handa akong harapin kung ano man ang katotohanang matagal nang inililihim sa akin ni papa. Erika, iha. May isang bagay akong itinago sa'yo.
Ginawa ko ito dahil para sa akin, ito ang tama. Kailangan kitang protektahan dahil anak kita't mahal kita. Napasinghap ako. Hindi ako nagsalita. Natatakot ako sa susunod niyang sasabihin. Pero mas natatakot akong hindi ko malaman ang totoo. Naaalala mo ba? Pagpapatuloy ni Papa. Noong sumama ka sa mga kaibigan mo sa isang night swimming. Oo, Papa. Naaalala ko yun. Yun yung birthday ni Patrick. Pinipilit ka nilang uminom pero ayaw mo. Alam ko yun kasi tumawag ka pa sa akin at sinabing gusto mo nang umuwi. Inabutan ka ni Patrick ng juice. Sabi niya juice lang yun kahit ininom mo. Ang hindi mo alam may masamang balak siya sa'yo, anak. Nilagyan niya ng drugs ang inumin mo. Ano? Nagawa yun sa akin ni Patrick? Hindi ko alam ang eksaktong uri pero mabilis ang epekto nun. Nahilok at nanghina at nawala ng malinaw na pag-iisip. Kung ganun, yun ang dahilan kit nasagasaan ko si Carol? Yes. Habang nagdadrive ka unti-unti kang nanghihina hanggang sa nawalan ka ng malay. Ilang araw kang tulog at nang magising ka wala kang maalala. Maliban sa nangyari sa party. Pinalis ko ang lahat ng ebidensya. Pinabura ko ang mga CCTV footage. Siniguro kung walang lalabas na ebidensya. Akala ko nga tapos na. Akala ko may ililibing ng katotohanan pero hindi pala. Tumayo ako. Nanginginig ang mga tuhod ko. Pakiramdam ko ang sama-sama akong tao. Kahit wala akong intensyon, kahit na wala akong maalala, nakapatay pa rin ako ng tao. At ang babaeng yun, halos hindi ko maituloy ang sasabihin. Siya ang mahal ni Brian. Doon tuluyang gumuho ang mundo ko. Lahat ng galit niya ay may dahilan. Hindi lang akong nasaktan. May buhay na nawala. May pagmamahalang nasira. Pa, mahina akong sabi. Kahit hindi ko sinasadya, may kasalanan pa rin ako. 'Di ba? Hindi siya agad sumagot. Yumakap lang siya sa akin. Mahigpit. Wala kang kasalanan sa nangyari. Tulad ni Carol biktima ka rin lang. Si Patrick ang may kasalanan. Siyang dapat na managot sa batas. Pero kahit na anong sabihin ni Papa, iisa lang ang malinaw sa akin. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang babaeng mahal ni Brian. Papaano ko hihilingin ng kapatawaran kung mismong ako? Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Papa, hindi na ako nagdalawang isip. Hindi na ako nagpalit ng damit. Hindi na rin ako tumingin pa sa salamin. Diretso akong nagtungo sa kondo ni Brian. Pagbukas niya ng pinto, kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya. Sandali siyang natigilan, para bang multo ang nasa harapan niya. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Huminga ako ng malalim. Brian, please, pakinggan mo muna ako. Wala na tayong dapat pag-usapan, Erica. Sagot niya, mariin. Umalis ka na. Alam ko ng totoo. Mabilis kong sabi bago pa niya maisarang pinto. Nakausap ko na si Papa, pero wala talaga akong maalala sa buong pangyayari. Napahinto siya bigla, pero ilang segundo lang. Napalitan agad ng galit ang ekspresyon niya. Enough! Singhal niya. Huwag mo nang dagdagan ang mga kasinungalingan mo. Ano to? Another excuse para makalusot? Hindi ako nagsisinungaling. Nanginginig kong sagot. Hindi ko sinadya, Brian. May drugs sa pinainom sa akin. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Stop it! Sigaw niya. Lahat ng kriminal may dahilan. Lahat may palusot. Akala mo ba maniniwala ako na wala kang kasalanan? Hindi ko sinasabing wala akong kasalanan. Sagot ko. Ang sinasabi ko, handa akong harapin yun. Haharapin? Ngayon mo lang yan naisip? Dahil takot kang makulong? Umiling ako. Mariin. Hindi, Brian. Kung kailangan. Dugtong ko. Pilit pinatatatag ang boses ko. Susuko ako. Pupunta ako sa mga pulis. Aaminin kong lahat. Hindi para iligtas ang sarili ko. Kung hindi para mabigyan ng hustisya. Ang pagkamatay ni Carol. Nagbago ang tingin niya sa akin.
Hindi na galit kung hindi pagkalito, sakit at isang emosyon na hindi ko na matukoy. Ginagawa mo lang to para maawa ako sa'yo. Mahina niyang sabi. Hindi. Ginagawa ko to dahil ito ang tama. Kahit mawala ka sa akin. Kahit makulong ako. Matagal siyang hindi nagsalita. Sa huli, umiwas siya ng tingin. Umalis ka na, Erika. Malamig niyang wika. Hindi ko kayang paniwalaan ka ngayon. Hindi ko kayang patawarin ka. Masakit, pero naiintindihan ko. Tahimik akong tumalikod at lumabas na ng kondo niya. Dalang bigat na mas mabigat pa sa lahat ng luha ko. Pagbalik ko ng bahay, agad kong hinanap si Papa. Nakaupo siya sa sala. Parang alam na niya kung anong sasabihin ko. Pa, diretso kong sabi. Susuko ako sa mga pulis. Bigla siyang tumayo. Hindi! Mariin niyang pagtanggi. Hindi mo gagawin yan. Tapos na yun eh. Matagal na yun. Hindi pa tapos para sa akin. Hindi habang may konsensya akong hindi matahimik, Papa. Hindi habang may isang taong nawala ng buhay. Dahil sa akin. Erika, anak ko. Nanginginig niyang sabi. Ginawa kong lahat para mailigtas ka. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. At nagpapasalamat ako pa. Pero ngayon, ako naman po ang gagawa ng tama. Umiling siya. Luhaan. Masasaktan ka lang. Mawawala sa iyo ang lahat, anak. Matagal nang nawala ang lahat pa. Si Brian, ang respeto ko sa sarili ko. Ang natitira na lang ay ang katotohanan. Sa sandaling yon, alam kong buo na ang desisyon ko. Kahit na anong mangyari, haharapin ko ang kasalanan ko. Hindi para sa sarili ko kung hindi para sa hustisya. At para sa babaeng hindi na muling mabubuhay pa. Brian's point of view. Nagulat ako sa mga sinabi ni Erika, pero hindi ako naniniwala. Sa isip ko, sinasabi lang niyang lahat ng yon para maawa ako, para umatras ako sa bala kong ituloy ang kaso. Mahal ko siya, oo, pero hindi ibig sabihin na tatalikuran ko na ang pangakong binitawan ko kay Carol. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa opisina. Kailangan kong ilihis ang isip ko sa trabaho, meetings, numbers and contracts. Pero kahit na anong pilit ko, bumabalik at bumabalik sa alaala ko mukha ni Erika nang sinabi niyang handa siyang sumuko. Hindi niya gagawin yun. Paulit-ulit kong sabi sa sarili ko. Hindi niya kaya. Bandang 10:00 ng umaga, kumatok ang sekretarya ko. Sir Brian, nandito po si Mr. Royales. Napapikit ako sandali. Alam ko nang sadya niya. Gusto kong ipasabi na wala ako pero hindi pwede. Client ko pa rin siya at higit sa lahat, ama siya ng babaeng pinakasalan ko. Papasukin mo, malamig kong sabi. Pagpasok niya sa opisina, wala na ang dating formal at maangas na tindig ng isang negosyante. Ngayon ay isa na lamang siyang ama na nag-aalala para sa anak niya. Brian, bungad niya. Salamat at hinarap mo ko. Diretso na tayo, sir. Sagot ko. Hindi ko inaalis ang tingin sa monitor. Alam ko kung bakit kayo nandito. Huminga siya ng malalim. Huwag mong hayaang sumuko si Erika. Napangiti ako. Mapait. Yun ba ang tingin niyo sa akin? Nakaya kong pigilan ng hustisya dahil lang asawa ko siya? Hindi siya kriminal. Mariin niyang sagot. Asawa mo siya at inosente ang anak ko. Dahan-dahan akong tumayo at hinarap siya. Inosente? May namatay. May isang babaeng nawala ng buhay dahil sa anak mo. Biktima rin si Erika. Sagot niya. Nanginginig ang boses. Umiling ako. Lahat ng may kasalanan may kwento. May dahilan. Pero sa dulo, may dugo pa rin sa kamay. Natahimik siya sandali. Saka may inilabas mula sa dala niyang portfolio. Isang envelope. Bago kang magdesisyon, sabi niya, basahin mo muna ito. Ayoko sanang tanggapin pero may kung anong pumigil sa akin na itaboy siyang palabas. Kinuha kong envelope at binuksan. Medical records,
laboratory results, psychiatric evaluation. Habang binabasa kong laman, unti-unting nanlamig ang mga daliri ko. Imposible. Bulong ko. Totoo yan, Brian. May drugs sa sistema ni Erica ng gabing yun. Hindi voluntaryo. Hindi niya alam. Tulad ni Carol, biktima rin lang siya. Napaupo ako sa upuan. Biglang naubusan ng lakas ang buong katawan ko. Sinuri siya ng doktor. Dugtong niya. May proof oh. May records. Hindi lang siya nakainom. Nilagyan siya. May nagtangkaring saktan siya ng gabing yun. Kung hindi siya nakatakas baka hindi lang aksidente ang nangyari sa kanya. Baka mas malala pa. Pumikit ako. Sa isip ko, bumalik ang lahat ng galit ko. Ang sakit. Ang pangako ko kay Carol. Pero ngayon, may bagong katotohanan pumapasok. Tulad ni Carol, biktima rin siya ng gabing iyon. Hindi ko alam kung kaya ko. Aminado kong sabi. Hindi ko alam kung paano ko nga harapin to. Tumango siya. Hindi kita hihingian ng kapatawaran. Ang hinihingi ko lang huwag mo siyang husgahan base lang sa nakita mo sa video na yon. Tumayo siya at tumingin sa akin ng diretsyo. Mahal ka ng anak ko, Brian. Handa siyang makulong para lang sa hustisya. Pag-alis niya, naiwan akong mag-isa sa opisina. Hawak pa rin ang envelope. Hindi ako sigurado kung alin ang mas masakit. Ang mawalan sa buhay o ang malaman na ang babaeng mahal mo, biktima rin. Kung biktima rin siya, ano bang klaseng hustisya ang hinahanap ko? Pagkaalis ni Mr. Royales, umupo lang ako ron. Nakatulala, hawak pa rin ang envelope. Ilang beses kong binalikan ang mga papel. Medical results, diagnosis, dates. Umaasang may makita akong butas. Kahit maliit na dahilan para sabihin kasinungalingan lang ang lahat. Pero wala. Habang lumulubog ang araw, lalo ring lumalalim ang pagkalito ko. Hustisya ba talaga ang hinahanap ko? O galit lang na matagal kong kinapitan para hindi maramdaman ang sakit? Hanggang sa maggabi, wala pa rin akong malinaw na sagot. Umuwi akong lutang sa kondo. Hindi ko man lang napansin kung papaano akong nakarating. Pagpasok ko, dumiretso ako sa cabinet at kumuha ng alak. Nagsalin sa baso sa kaagad tinungga. Isa, dalawa, napapikit ako. At sa dilim na mga talukap ko, lumitaw ang mukha ni Erica. Ang ngiti niya kapag nahihiya. Ang mga mata niyang puno ng tiwala. Ang boses niyang puno ng lambing. Ano bang ginagawa ko? Bulong ko sa sarili ko. Napangiti ako. Mapait pero totoo. Tumayo ako't nilapitan ng malaking picture frame sa dingding. Sorry, mahina akong sabi. Pinangako ko sa iyong hustisya. Pero mali palang paraan. Huminga ako ng malalim. Hindi ko kayang ipakulong ang isang inosente. Hindi ko kayang parusahan ng babaeng mahal ko. Lalo na kung biktima rin siya katulad mo. Gumaan kahit papano ang pakiramdam ko. Bigla akong napatingin sa orasan. Kinuha ko agad ang susi at nagmamadaling lumabas ng kondo. Sa parking lot, halos patakbo kong sumakay sa kotse. Habang nagmamaneho, paulit-ulit lang sa isip kong isang bagay. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong humingi ng tawad. Pagdating ko sa bahay nila, halos hindi ako huminga sa kaba. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto. Nakita ko si Erica. Brian, mahina niyang sambit sa pangalan ko. Sorry, agad kong sabi. Nanginginig ang boses ko. Sorry kung hindi kita pinaniwalaan. Sorry kung nasaktan kita. Ako ang dapat na humingi ng tawad. Sabi niya. Kung alam ko lang noon na. Hindi. Putol ko. Inangat kong mukha niya at tinitigan ang mga mata niyang puno ng luha. Hindi mo kasalanan. Biktima ka rin sa nangyari. Hindi ko na hinintay pang sasabihin niya. Yumuko ako't marahang hinalikan ang labi niya na agad naman niyang tinugon. I love you, Erica. Mahal na mahal kita. Ikaw ang dahilan kaya't natuto akong magmahal ulit. Ang akala ko noon ang mawala sa akin si Carol, hindi na ako iibig. Pero hindi. Unang pagkikita pa lang natin napatibok mo agad ang puso ko.
I love you, asawa ko. Mahal na mahal din kita, Brian. Kinabukasan, pinuntahan namin ang puntod ni Carol at pinakilala ko si Erica. Sa harap ng puntod ni Carol, nangako kami ni Erica na magmamahalan habang buhay. Hanggang sa huling sandali namin dito, sa mundong ibabaw. Wakas!